Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country. Ang unang kabanata ng ating kwento sa linggong ito na pinamagatang Pagbabago. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Shared together, kept that love alive. I can't forget. Oh, gabi na, pero wala pa hanggang ngayon si Ronald. Yan nga pa ang problema sa kanya. Gabi nang umuwi. Pag umuwi naman, nagagalit pa siya. Mainit ang ulo. Yan nga ang napuna ko sa kanya. Wala naman akong masamang ginagawa. Bakit kaya ganon? Hindi ko po alam. Pag tinatanong ko naman siya, lagi niyang sinasabi pagod daw siya at gusto niya nang matulog. Ayaw niyang kumain. Baka nga may problema siya. Siguro. Ay mag-usap kayo, alamin mo kung ano ang problema niya. Ang masama po niyan, ilang buwan nang di siya nagbibigay ng sahod niya. O saan niya dinadala ang sahod niya kung di kanya binibigyan? Kung tinatanong ko naman siya, lagi niyang sinasabi sa akin na pinambabayad daw ng utang. At ayaw niyang malaman ko pa. Ganon. Pero asawa ka niya, dapat lang na malaman mo kung saan niya dinadala ang pera. Ultimo anak namin. Pag mainit ang ulo, pinagbubuntunan niya. Kaya umiiyak yung bata. Ano naman ang kasalanan ng bata? Wala pang alam yun. Oo nga po. Di ko nga alam kung ano ang gagawin ko. Oh, balae. Nakapasyal ka dito. Nalika, pumasok ka. Ay, salamat malae. Ay, umupo ka. Teka lang at kukuha ako ng maiinom mo. Ay, huwag ka nang mag-abala pa, balae. Katatapos ko lang kumain. Oh, sige. Parang importante ata ang sadya mo, balae. Ay, oo. Talagang importante ang aking sadya. Dahil sa mga anak natin. Ano? May problema sa kanilang dalawa? Oo, balae. Di ko nga naiintindihan si Ronald. Ha? Bakit? Ba't kasi ganito na ang nangyayari?
Balae, pwede bang ipaliwanag mo sa akin ang nangyayari sa ating mga anak? Ano? Ganyan ang ginagawa niya? Oo, balae. Kung maaari lang, ayaw ko sanang magkaroon ng hidwaan ang ating mga anak. Alam mo ba na matagal nang di nagawi dito? Ano? Di ko nga malaman kung ilang buwan na di siya pumupunta dito sa bahay. Teka, balae. Lagi niyang sinasabi na dito siya natutulog. Ano? Nung nag-away sila minsan, ilang araw na di siya umuwi. Nakainom pa nung umuwi sa bahay. At pagkalipas na naman ng ilang linggo, nag-away na naman sila. Nagmamadali siyang umalis. At isa pa, lagi niyang sinasabi na dito siya natutulog. Ano? Oo, balae. Kung tinatanong siya ni Amy, sabi niya dito natutulog. Sinasabi niya na dito siya natutulog? Aba, ilang buwan nang hindi siya pumupunta dito sa bahay. Kung totoo man na nagpupunta siya rito. At ito pa ang problema nila. Hindi na nagbibigay ng pera si Ronald sa asawa niya. Di naman makapagtrabaho si Amy dahil kapapanganak lamang niya. Ay nako, lokong Ronald na yun sige, at pag nagpunta siya dito, pagsasabihan ko. Huwag ka nang mag-alala, Balae. At baka isang araw, papasyal din ako sa bahay ni na Amy para dalawin siya. Pasensya ka na anak kung nagpunta ako sa biyanan mo. Gusto ko kasing malaman niya ang ginagawa ng anak niya sa'yo. Para naman mapagsabihan nila. Sana, di niyo na lang sinabi. Paano kung malaman niya ni Ronald? Baka magalit sa inyo. Aba anak, dapat lang nasabihin ko sa mga magulang niya. At kunti na lang ang pasensya ko dyan sa asawa mo. Tay, Ayaw kong makialam sa problema niyo. Anak kita. At ayaw kitang nakikita na ginaganyan ka ng asawa mo. tay, Masakit sa akin, anak. Nag-iisa kang anak namin ng iyong ina. Ayaw ko na nakikita ka na sinasaktan ka. At baka di ako makapagpigil ay makapatay ako. Girl, I need you. I need your love. Oh, kumusta kayong magina? Nako, ang apo ko. Tulog siya. Ay, nako, ang laki na niya. Opo, Mama. Ganyan lagi siya. Matulog sa araw, sa gabi gising. Ganyan talagang baby. Kaya kung tulog si baby, matulog ka na rin. Ganun po ang ginagawa ko. Pero kung minsan, madami akong ginagawa kaya wala akong panahong matulog. Oo nga eh. Tiyaga talaga. Inaalala ko kasi, paano pag naubos na ang maternity leave ko? Babalik na din ako sa trabaho. O sino naman ang mag-aasikaso? Si Itay, Pero may trabaho si Ronald. Kaya naman ata kayong buhayin. yun nga po ang problema. Hindi po siya nagbibigay ng pera. Ano? Mabuti na lang. Andyan si tatay na nagbibigay sa akin ng pera. Paano na kung wala ang tatay?
Kawawa kaming mag-ina. Oh, buti naman maaga kang umuwi. Pwede ba kitang makausap? Di kita maintindihan. Kung di ako maaga na uuwi, marami kang dada. Pero kahit na maaga ako, ang dami mo pa ring arte. Nagkagaganito ako dahil nagbago ka na. Hay nako, huwag ka na ngang magdrama sa akin. Kaya, tantanan mo ko. Hindi ako nagdadrama. Gusto lang kitang makausap. Ano na naman yan, ha? Pagod ako sa trabaho. Mag-usap tayo kahit sandali lang. Ano ba? Di ba sabi ko sa'yo, pagod ako? Di ka ba nakakaintindi? Pagod ako! Ang laki ng pinagbago mo, Ronald. Pati anak natin. Nakalimutan mo na yata at di mo pinapansin. Nakalimutan mo na rin na may responsibilidad ka. Ano? Nahihiya na ako kay tatay. Ano? Oo, dahil hindi ka man lang nagbibigay ng sweldo mo. Kahit pambili man lang ng gatas ng anak mo. Andyan ka na naman. Di ba? Alam mo naman na... Tama na! Napipwisit na ako sa'yo. Tumigil ka na sa kakadada mo. Ayan tuloy, nagising na ang anak mo. Ang ingay mo kasi. Pwisit kayong mag-ina. Pag uwi ko sa bahay, ganito ang madadatnan ko. Gusto kong magpahinga. Pero yung bunganga mo na sobrang daldal at iyak ng bata, pwisit. Saan ka ba galing talaga? Sabihin mo nga sa akin. Ilang araw ka hindi umuwi? Siyempre, sa bahay namin. Huwag kang magsinungaling ha. Dahil alam ko na hindi ka natutulog doon. Hindi ka pumupunta doon. Matagal na daw. Ano? Oh, saan ka nagpupunta? At di ka umuwi? Di ba? Sabi ko sa bahay ng mama ko. Nanggaling dito ang mama mo. Kaya sinungaling ka. Ano ngayon? Kung di ako pumupunta doon, may problema ka? Mabuti naman at nadalaw ka dito, Ronald. Nabibwisit ako kay Amy. Imbes na makapagpahinga ako, wala. Bunganga ng bunganga. Sinabi niya na di ka doon natutulog. Pati responsibilidad mo sa anak mo, di mo na iniisip. Ang isa pa, nagsisinungaling ka na dito ka raw natutulog. Kahit hindi naman. Aba, Ronald, may pamilya ka na. Bakit kasi sinabi nyo na di ako nagpupunta dito? Anong gusto mong gawin ko, ha? Magsinungaling ako? Di ko gusto yung ginagawa mo. Pero anak nyo ko. Dapat ako ang kampihan nyo. Marami akong nalaman sa mga maling ginagawa mo, Ronald. At sinabi mismo yan ng biyanan mo. Mama, Alam mo bang ako ang nahihiya sa ginagawa mo kay Amy? Mula nung nagbuntis at nanganak ang asawa mo, ganyan ka na. Nagbago ka lang bigla. Baka may ibang babae ka, Ronald. Mama, Bigyan mo naman ako ng kahihiyaan. Huwag mong sakta ng asawa mo. Mahiya ka naman sa binan mo dahil napakabait sa iyo. Parang awa mo na. Huwag kang gumawa ng di maganda. Mahiya ka naman. At baka sa bandang huli, magsisi ka sa mga ginagawa mo. Girl, I need you. I need your love.
Okay lang. Oh, nakapasyal ka. Gusto ko sanang makausap si Ronald. Ha? Ay, andun siya sa karinderya. Doon sa kabilang kalsada. Okay. Pupuntahan ko siya doon. Kasi gusto ko siyang makausap. Bye! Naloko na. Kawawa naman si Amy. May anak pa naman sila. Kung kailan nagkaroon sila ng anak, saka pa nagloko. Sabi mo, matutulog ka sa apartment. Bakit hindi ka umuwi? Umuwi ako sa bahay namin. Saan? Sa mama mo o sa asawa mo? Kapapanganak lang ng asawa mo, di ba? Ano ba, Katlea? Alam ko na yung iniisip mo. Walang nangyari. Ikaw lang. Sana nga. Kung gusto mo na tumagal ang relasyon natin, hiwalayin mo ng asawa mo. Ano? Ayoko na may kahati ako. Kaya mamili ka. Ako o ang asawa mo? Ano ba? Pwede ba wag ngayon? Siguraduhin mo lang. Umuwi ka mamaya sa apartment. O sige. Sa day off ko na lang, nauwi ako doon. Oh, napasyal ka, Amy. Oo, Briggs. Alam ko kasi nasahod niyo ngayon. Nahihiya na kasi ako kay tatay. Ha? Ay, Siya na lahat ang gumagastos sa amin. Sa lahat ng pangangailangan namin ng anak ko, siya ang nagbibigay. oh, bakit? Di ba nagbibigay ng pera sa'yo si Ronald? Hindi nga. Ilang buwan na wala siyang binibigay sa akin kahit kusing. Ano kaya kung kausapin mo ang boss namin? Na ikaw na lang ang kukuha ng sahod ni Ronald. Ha? Sabihin bang problema mo sa kanya? Parang nakakahiya naman. Karapatan mo yan kasi may anak kayo. Responsibilidad niya na magbigay ng pera para sa inyong magina. Pero, Huwag kang maya. Sasamahan kita. Ito ang sasabihin ko sa'yo. Ayaw ni boss ng ganyan. ano? Oh, bakit ka mahihiya? Asawa ka niya at may anak kayo. Karapatan mo yun. Pero, Wala nang piro-piro. Kausapin mo siya na ikaw ang kukuha ng sahod ng magaling mong asawa. Oh, kumusta naman ang lakad mo, anak? hindi ko po nadatnan sa opisina nila si Ronald, tay. Umuwi daw ng maaga at sinabi daw niya na may pupuntahan kahit wala naman ata. Ano? Sigurado. Wala na naman siyang ibigay sa akin. Ay, sigurado yan. Ano ba yung asawa mo? Mali ang ginagawa niya. Parang wala siyang asawa. Nag-usap pa kami ng boss niya. Sa akin na daw ibibigay ang sahod niya. Ako na ang kukuha sa susunod. Oh, mabuti kung ganaon. Hindi na siya makapagreklamo kasi kung gagawin niya yun, aalisin daw siya sa trabaho. Ano? Opo, tay. Alam ko, may babae ang lalaking yun. Wala ka na sigurong masabi sa akin. Binigay ko na lahat ng sahod ko sa'yo. Dito ako matutulog, ha? Pumunta ka lang dito. Pero pag di mo maibigay ang gusto ko, bukas ang pintuan para umalis ka. Ha? Kaya mag-isip-isip ka. Dahil pwede kitang palitan. Maraming nakapila dyan. Wag na wag mong gagawin yan, Katlea. Kaya nga
ibigay mo sa akin ang lahat ng gusto ko para di ako makikipaghiwalay sa'yo. Ano bang ginagawa ko? Di ba binibigay ko naman sa'yo? Pero mas masaya ako kung hihiwalayin mo ang asawa mo. O ano, magagawa mo ba na hiwalayan ang asawa mo? Ano? Di mo magawang sinasabi ko ano. Wala kang may sagot sa akin. Oh pare, bakit? Parang di may pinta ang mukha mo. Wala naman. Meron lang akong konting problema. Problema? Ano yun? Sino? Si Amy o si Katlia? Kay Katlea. Pero, huwag na natin siyang pag-usapan. Oo nga pala. Nagpunta dito si Amy kahapon. Nasabi niya ba sa'yo? Ano? Nagpunta si Amy dito? Bakit daw? Siyempre, sahod natin. Di talaga makapaghintay ang babaeng yon. Huwag kang magalit sa akin. Sabi niya, di ka raw nagbibigay ng pera sa kanya. Sinabi niya yon? Oo, kaya dumiritso kay boss. Ano? Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Pagbabago. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Mula sa panulat ni Lovimin Aquino Sr., Production Supervision, Leyte Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. How I cherish those moments.